So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyado ng Mamay at nandito ulit tayo upang mag-share ng ilang mga kaalaman, okay, hinggil sa inyong mga katanungan. Ayan, so ang daming nagtatanong, sobrang sunod-sunod. Hanggang ngayon, inuubo pa rin tayo. Sobrang dami. Ayun, sobrang daming nagtatanong. Nagahang na yung cellphone ko eh. So, sobrang dami. Pero huwag kayong mag-alala mga kamanok. Lahat ng inyong mga katanungan ay mabibigyan natin ng kasagutan. Kaya isa lang palagi sinasabi ko, hinihiling. If ever na gusto mo yung ganitong klase ng advice, ganitong klase ng usapin, o ng segment, o mga videos, isa lang hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button, i-like yung video, at mag-comment ka na dito ng katanungan mo tungkol sa pagmamanok. Kahit newbie ka pa, kahit baguhan ka pa, yun nga ang gusto ko mga newbie na turuan ng magandang umpisa o pag-uumpisa sa larangan ng pagmamanok. So kung napindot nyo na yung mga buttons na yan, subscribe, like, at nag-comment ka na, maraming salamat. Kung gusto mo magpa-shoutout, mag-comment ka na rin. Alright? So umpisahan na natin kasi masyadong marami yung tanong. Unahin natin to galing kay JC Tinter. Ayan, so JC Tinter, hindi ko masyadong ma-elaborate yung tanong mo, pero ganito po yung kaisipan ng tanong ni JC. Ilang beses daw po tayo nagbibigay ng injectable supplements kung tayo is may mga pupuntahan? Alright? So to be exactly short, nagbibigay po ako ng injectable supplement, especially Vitamax. 1 week bago ang mismong pagbiyahe natin. 1 week. Bakit po? Para po wala na po yung stress. Kasi po mga kamanok, ang injectable supplements po, hindi naman po kaagad-agad dyan magbibigay ng benepisyo eh. Hindi po isang bigay nyo ngayong araw, mamaya meron na. Hindi po. Yan po ay bibilang pa ng ilang araw. So magkakaroon pa yan ng stress sa ating mga alaga kasi meron po yung meron po yung stress sa pagbibigay at alam niyo naman kung ano yon. Alright? So may muscle pain po yan na ilang araw din po yung lilipas bago po niya ma-overcome. Which is normal po. At pag na-overcome niya yon, so saka pa lang magkakaroon ng magandang benepisyo sa ating mga alaga. Kaya so meron akong allowance na 1 week bago tayo ay umalis ng ating bakuran. 1 week after nyo pong magbigay ng injectable supplements para po talagang absorb ng katawan ng manok yung vitamina, yung nutrients and minerals na meron doon sa injectable supplements na ating ibibigay. So 1 week po para po wala na po talaga yung stress. Alright? So next question. Galing kay Kevin Mark. Sir, pwede po bang kahit tubig gripo lang? Pasagot po, salamat. Siya ay nagtatanong doon sa fermented Jackie Oats kung po pwede raw ba na gamitin yung tubig gripo sa pagbababad. Nung una, ginagamit ko rin yan. Pero I conclude na hindi po maganda. Bakit po? Diyan po nag-i-start yung pagkakaroon ng parasite, pagkakaroon ng uod sa ating binabad na fermented Jackie Oats. Baka 3 araw o 1 linggo pa lang yan, makakakita na kayo ng mga maliliit na gumagalaw-galaw, which is parasite po yun, which is uod po yun, which is okay lang din naman. Hindi naman masama. Yun nga lang, hindi nga lang ganun kagandang tingnan kasi nga may mga good bacteria, may mga uod, may mga worms. Pero kung gusto mo talaga ng maayos na fermentation or maayos na fermented Jackie Oats, gamitin mo is distilled or mineral water. Kahit yun lang po, Jackie Oats at mineral water, wala na kayong ihalo na kahit na goods na goods po yan. Ang inyo pong iiwasan lamang is makontaminate yung fermented Jackie Oats dahil yung iba, habang hinahalo yung pagkain, yung mixture ng kutsara, yun na rin po ang kanilang isinasawsaw sa fermented Jackie Oats. Pag po yung kutsara ay merong patuka, pumatak po doon, mag-i-start na po doon ang contamination ng Jackie Oats. Kaya po hanggat maaari, ingatan nyo po at maging malinis ang fermentation nyo ng Jackie Oats. Gamit po kayo ng distilled or mineral water. Alright? So galing kay Edwin Cabalejo. Hindi ba yan mapapanis pag hindi maubos? Hindi po. Kasi po, fermentation process po ang ginagawa natin. Maraming mga baguhan, maraming mga newbie ang mag-iisip din ng iniisip mo, which is normal lang naman yan. Kaya nga po nandito ako para ipaliwanag sa inyo kung ano yung mangyayari kung hindi maubos sa isang bigayan ang inyong ibinabad
na Jackie Oats sa loob ng isang linggo. Mananatili lang yung nakababad dyan. Mananatiling na ferment. Mananatiling mas dumadami ang nutrients habang tumatagal. Yan po ang power ng fermentation. Habang tumatagal, lalong sumusustansya. Kaya wala kayong dapat isipin, ipangamba, ikatakot, alalahanin sa hindi mauubos na fermented Jackie Oats. Kasi hindi nyo naman kailangan biglaing ubusin yan sa isang upuan. Hindi nyo po yan kaya, mananawa po ang manok. Kaya po ang nangyayari, fermentation day by day. Kung ano yung natitira, may iwan, haluin nyo lang po. Para po mas maging maayos ang fermentation ng Jackie Oats. Kahit yan ay abutin ng 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, hindi yan mapapanis. Yung iba nagtataka ka, mamay, baho naman ang amoy eh. Natural po yun. Fermentation po yun. Yung iba naghahalo ng asukal, which is okay lang din naman. Naghahalo ng suka, which is okay lang din naman. Naghahalo ng molasses, which is okay lang din naman. Pero in overall, wala po masyadong halo, mas maganda. Tubig at Jackie Oats lang, maayos na yan. Okay? So next, galing kay Marino Mortañez. Ilang kutsara po dapat ang dami ng patuka? So, hindi po kutsara. Ang ibinibigay po natin is per gramo. Ako po dati, 35 to 40 grams, depende sa laki ng manok. Pag malaki ang manok, 40. Pag tama lang, medium size, 35. Pero ngayon, isang beses na lang po ako nagbibigay, 1 day, 1 eat. So, 60 to 65 grams, depende po sa laki ng manok. Ayos na po yun. In 24 hours, magbigay lang kayo ng 65 or 60 grams, goods na goods po yun. Hindi po namamayat ang manok, mas gumaganda ang pangangatawan. Walang masyadong taba, talagang maskulado yung manok, mapula ang mukha, makintab ang balahibo, at higit sa lahat, magana silang kumain. Kaya po napakaganda ng 1 day, 1 eat. Okay, so next. Okay, galing kay Norman Padoman. Idol, saan ba dapat banda sa katawan ng manok nagbibigay ng injectable supplements, vitamins? Salamat po kung masasagot ninyo. Actually, kalimitan sa intramuscular po, sa muscles po ng manok. Pwede po yan sa hita, dito sa may bagwis, sa pitso, pwede po yon. So, lahat po ng muscles na yan po pwede pong bigyan ng injectable supplements. Pero most of the time, dito po sa pitso, dahil ito po yung pinakamalaking muscle sa katawan ng ating mga alaga. Hindi po masyadong may stress yung manok dahil nga po sa malaki po ang muscle part na yon. Okay? So, saan po? Maglagay ka lang po ng 1 inch. Okay? Doon sa pinaka-bone or sa buto ng pitso, 1 inch lang po. Then, saka mo po ilagay yung injectable supplements. Alright? So, next question. Galing kay Raymond Huelgas. Idol, pwede bang ipatuka ang Jackie Oats kahit hindi na nakababad? Sana mapansin. Pwede po yan. Tutukain at kakainin po yan ng manok. Ang problema, hindi po ganun kataas ang nutrient level nung hindi nakababad. Kung ang makukuhang nutrient ng manok kapag fermented na, 10. Pag hindi po naka-ferment, 1 lang. Imagine po ninyo kung gano'ng kataas yung nawawala na nutrients kung hindi nyo po siya ibababad. At napakasimple lang namang magbabad. Kuha lang kayo ng tubig, tsaka lalagyan, ibabad ng 1 linggo, then ihalo sa pagkain. So, makukuha na nila yung perfect score ng 10 nutrients sa katawan ng inyong mga alaga. Mas mapapansin nyo, ang bilis ng pagganda, ng paggaan, ng pagpula ng mukha, ng pagkintab ng balahibo, at pagtakaw ng inyong mga alaga. So, yan po, ganyan po kaganda ang fermented Jackie Oats. Okay? So, last 2 question na lang po muna tayo ngayon. Ano? Galing kay Ace Yebra. Idol, totoo ba na hindi po pwedeng painumin ng tubig ang alaga natin after ng kanilang workout and activities? Para sa akin, hindi muna. Huwag nyo munang bigyan. Hayaan nyo munang mag-cool down yung kanilang katawan. Kasi hingal pa sila eh. Sila ay nag-workout, sila ay nag-exercise. 'Di ba? Wala man silang pawis pero makikita mo na sila ay nadidehydrate. Okay lang 'yun. I-cool down mo lang muna yung manok. Hayaan mong makapag-cool down.
yung kanilang mga cells, yung kanilang mga blood vessels, hayaan mo mag-cool down. After an hour, saka mo bigyan ng painom para safe na safe, hindi magkakasipon, hindi magkakahalak. Kasi po, once ng manok po ay pagod, stress, bigla nyo binigyan ng painom, possible, yung in-intake niyang tubig is magiging stepping stone kung bakit sila magkakasipon at halak. Okay, so last question muna tayo, ano? Last question natin ngayon. Ang last question natin, ayan. So ito galing kay Sally Benjamin Enriquez. Idol, Melchor Salenga, pwede po bang magbigay ng B50 Parmaton sa ating mga alaga? Yes po, pwede po yan, Parmaton. Yan po ay supplements for humans, pero po pwede po yung ibigay sa ating mga alaga. So mas maganda dyan, ihalo nyo po sa tubig, saka nyo po ibigay sa inyong mga alaga orally. Okay, anti-stress po yan and may mga vitamins and minerals po na maaaring makuha ang ating mga alaga. So, yun lang po ang po pwede nyong gawin. Ihalo sa tubig palagi at i-distribute sa iba't ibang manok. Kung ilan, kung 10, kasi po micronutrients lang po ang kayang i-absorb ng katawan ng manok. Hindi po siya kagaya ng human na malaki at mabigat. Sila po ay malaki po ang pagkakaiba. Kaya konti or micronutrients lang, goods na po sa ating mga manok. So sa ngayon, yan lang muna sa ngayon ang ating topic, ang ating mga question na itatanong. Alam ko, marami pang nandito. So kung gusto mo rin masagot ang katanungan mo, gaya nitong ginagawa ko, ilagay mo na yan ngayon pa lang dyan sa comment section. So ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe, mag-like at mag-comment para sa ganon kayo ang bida next video. So see you for our next vlog. Once again, Linyada ng Mamay. Mahal ko po kayo.